Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Patuloy na nade-develop ang posibleng bagyo na minomonitor natin na manggagaling sa silangan. Alamin natin ang pinakabagong update dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, easterlies ang pangunahing nakaapekto sa buong Pilipinas. Kapag easterlies ang umiiral, may mainit at mahalumigmig na hanging nagmumula sa silangan na patuloy na naghahatid ng moisture sa malaking bahagi ng kapuluan. Ibig sabihin, kahit may mga oras na maliwanag ang kalangitan at mukhang panatag ang panahon, pwede pa rin itong magbago habang tumatagal ang maghapon. Karaniwan sa ganitong setup, ang mainit na umaga, maalinsangang tanghali at saka ang posibilidad ng biglaang pagbuo ng ulap na pwedeng mauwi sa ulan o thunderstorm sa ilang lugar pagsapit ng hapon o gabi. Sa Zamboanga Peninsula, Palawan, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental at Basilan. Ang inaasahang lagay ng panahon ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dahil sa easterlies. Ibig sabihin, hindi lang ito simpleng panandaliang ambon o maikling buhos. May malinaw na posibilidad ng mga pag-ulan at thunderstorm na pwedeng magdala ng moderate hanggang minsan ay heavy rains. Dahil dito, may banta ng flash floods or landslides lalo na sa mga komunidad na mababa ang lugar, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng bansa, mas mabuting maging alerto sa mga oras na lalong kumakapal ang ulap at tumitindi ang buhos ng ulan dahil sa ganitong sitwasyon, pwedeng mabilis lumala ang lagay ng panahon sa loob lamang ng ilang oras. Sa Zamboanga Peninsula, mahalagang bantayan ang tuloy-tuloy na pagbuo ng ulap dahil ang easterlies ay may kakayahang maghatid ng sapat na moisture para magpalakas ng ulan sa ilang lugar. Sa Palawan naman, kahit may mga bahagi na maaaring makaranas ng pansamantalang ginhawa o pagliwanag ng langit, hindi dapat maliitin ang posibilidad ng biglaang pag-ulan at thunderstorm. Ganon din sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental at Basilan. Ang mga lugar na ito ay dapat maging handa sa mga pagkakataong lumalakas ang ulan sa maikling panahon dahil kahit hindi ito maghapon na tuloy-tuloy, sapat na ang malakas na buhos sa iilang oras para magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mas sensitibong bahagi ng komunidad. Kung kayo ay nasa mga lugar na ito at may mga biyahe, lakad o mga aktibidad sa labas, mas mainam na maging handa sa mabilis na pagbabago ng panahon. Ang mga ganitong sitwasyon ay kadalasang nagsisimula sa tila ordinaryong maulap na kalangitan, tapos sa loob lamang ng maikling panahon ay maaari nang lumakas ang ulan at kumulog ng sunod-sunod. Sa mga komunidad na may history ng pagbaha o pagguho ng lupa, mahalaga ang dagdag na pag-iingat. Hindi kailangan ng maghapong bagyo para magdulot ng problema. Minsan, sapat na ang matinding buhos sa maikling oras para magdulot ng panganib. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa easterlies. Sa madaling salita, sa maraming lugar posible ang medyo maayos na simula ng araw, may init at minsan ay mukhang panatag ang lagay ng kalangitan. Pero habang umiinit ang paligid at tumatagal ang maghapon, pwedeng mabuo ang thunderstorms sa ilang lugar. Hindi ito nangangahulugang balewala ang ulan o hindi na dapat paghandaan. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi pantay-pantay at hindi sabay-sabay ang magiging pag-ulan. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa halos buong araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil easterlies ang umiiral, may init at alinsangan sa maghapon pero may kasamang tsansa ng biglaang pag-ulan sa ilang lugar. May mga probinsya o lungsod na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang pakiramdam ng hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar, lalo na sa mga mabababang komunidad at sa mga bahaging madaling gumuho ang lupa. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan,
kasalukuyan, sa buong Luzon ay inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa silangan hanggang timog silangan. Ang coastal waters naman dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa nalalabing bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang hilagang silangan. Ang mga karagatan ay slight to moderate rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito indikasyon ng pinakamalubhang kondisyon sa dagat pero hindi pa rin ito dahilan para maging kampante. Kapag may thunderstorm o biglang pagbabago ng hangin sa lokal na area, pwede pa ding maging masama ang aktwal na kondisyon ng dagat kahit hindi naman sobrang taas ng alon sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras, ang pinakamababang temperatura ay 26.4 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.0 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay hindi na malamig ang pakiramdam at habang tumatagal ang araw ay malinaw na tumitindi ang init. Ang minimum relative humidity naman ay 44% at naitala alas 3 ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 80% alas 5 ng umaga. Ang kombinasyon ng mataas na init at halumigmig sa hangin ang dahilan kung bakit mabigat sa pakiramdam ang panahon sa maraming lugar, lalo na mula tanghali hanggang hapon. Kung gagamitin naman ang Google DeepMind Long Range Forecast, ipinapakita rito na ang low pressure system ay lumitaw na sa may timog silangan ng bansa at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na ito ay kikilos pa hilagang silangan. Dahil long range outlook pa lamang ito, wala pang katiyakan sa eksaktong lakas ng sistemang posibleng mabuo. Pero ipinapakita na maaari itong mabuo bilang isang bagyo, kaya mahalagang bantayan ang mga susunod na update habang nadaragdagan ang datos sa mga darating na araw. Sa ngayon, magkakaiba pa ang ipinapakita na direksyon. May ilang member model na nagpapakita ng landfall scenario sa Southern Luzon or Visayas area at may ilan naman na kumikilos pa itaas. Meaning, wala pang malinaw at solidong consensus sa eksaktong magiging takbo ng posibleng bagyo. May posibilidad na mas lumapit ito sa kalupaan, pero may posibilidad din na hindi ito direktang tumama at sa halip ay kumilos pa hilaga o hilagang silangan. Lahat ng iyan ay pasok sa area of uncertainty dahil malayo pa ang mga petsa at marami pang pwedeng magbago sa forecast. Habang malayo pa ang period, mas malawak talaga ang pwedeng paggalaw ng sistema at mas marami pang posibleng pagbabago ang pwedeng mangyari sa direksyon at lakas nito. Ang isa pang mahalagang detalye kaya ganito karami ang mga nakikitang senyales dahil hindi lang iisang bagyo ang posibleng mabuo at posibleng pumasok sa bansa. Ibig sabihin, hindi lamang isang development ang binabantayan sa mas malawak na outlook, kundi higit pa sa isa. Pero sa puntong ito, hindi pa dapat gawing matibay na konklusyon ang alinmang senaryo dahil malayo pa ang forecast period. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay. Hindi pa ito agarang banta pero hindi rin ito dapat balewalain lalo na kung sa mga susunod na araw ay dadami pa ang mga model na magkakatugma sa parehong direksyon. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated, huwag maging kampante sa pabago-bagong lagay ng panahon at patuloy na tumutok sa mga susunod na update para mas malinaw nating makita ang magiging takbo ng panahon sa mga darating na araw.